Ayan, Ka-Coffee, magandang gabi po sa inyong lahat. Nako, ito, magandang usapin ito. Pag-usapan natin itong mga programa. Ano itong mga benepisyo na naghihintay para sa ating mga senior citizens. Ngayon, na na-experience na natin itong mga benepisyo na ito at ganoon din yung mga dapat nating asahan pagsapit po ng 2024. Ayan, maswerte tayo, Ka-Coffee. Pinaunlakan tayo ng chairperson mismo ng National Commission of Senior Citizens, si Attorney Franklin Quijano. Sir, magandang gabi po sa inyo. Happy viewing po sa inyo at maraming salamat sa pagdalo nyo sa atin ngayong araw. Magandang gabi ka, Coffee, at pasensya na, hindi ako nakasagot ka agad dahil kararating ko lang. Okay lang, sir. At least nandito kayo ngayon. Kasama namin kayo. Ito, sir, matanong ng ating mga kababayan kumusta daw po yung mga benepisyo natin para sa ating mga senior citizen? Lalo na po, magbabagong taon po tayo, magpapalit tayo ng taon. May mga dapat ba tayong asahan pagsapit po ng 2024? Yan yung tanong ng ating mga ka-coffee na nakatutok sa atin ngayon. Ka-Coffee, ganito. Sa ngayon, nire-review natin yung lahat ng mga benepisyo dahil sabi ng batas kasi, every 2 years dapat i-review. Naging 14 na taon na. Wala pang review, kaya nire-review natin. At saka, alam mo naman yata, Ka-Coffee, na bagong tatag lang tayo bilang isang opisina. Kaya ginagampanan natin itong trabahong ito. At for the first time, gusto nating kausapin ang buong bansa patungkol sa paano ba natin palakasin yung benepisyo. Siyempre, yung benepisyo, Ka-Coffee, pwedeng hatiin into 2 or even 3. Yung isa is non-monetary. Kunyari, yung health benefits, binagsakan na tayo, binaba na ang 43 billion upon orders of the President through DBM sa ating health insurance system na kung saan ang lahat na senior citizens ay dapat nang magpa-examine ng annual regular medical, dental, optical, and ear examination. Libre yan, babayaran ng ating pamahalaan. So sana po gawan ng paraan ito ng lahat ng mga hinihikayat natin, ang lahat na senior citizens na magpa-examine. Now, ito po ay benepisyo. Hindi ito papasok sa ating bulsa. Ngunit pag ginamit natin ito, malaki ang magiging epekto nito sa ating pamilya dahil yung mga miyembro ng pamilya medyo mawawala ng kaba dahil malalaman na ano ang sitwasyon ng ating health. So yan pa lang, malaki na ang epekto sa atin, sa ating mga seniors. And consider this, lahat na seniors ay covered na ng physical examination or sinasabi nating annual medical examination. Nakasali nito. Malaking bagay ito Malaking bagay po. Kaya ito, non-monetary po yan, ngunit ang lahat na seniors ay pwedeng makakagamit niyan. At kung hindi yan gagamitin sa taong ito, may perang naka-save nasa PhilHealth. Sa susunod na taon na naman, mayroon namang dapat ganitong amounts. At kung hindi gagamitin ng seniors, masasayang at gusto natin lahat na seniors ay magkaroon ng medical examination. So yan po ang isa. Marami pong non-monetary, ngunit may monetary benefit. Kunyari, yung 20% plus 12, yung mga discounts. Wala kang natatanggap na pera galing sa pamahalaan dahil may discounts, medyo mas kukonti na lang ang babayaran mo. So yung discount na 20 plus 12, 20%, 5%, yung mga yan, non-monetary yan in that sense, ngunit hindi rin sabihing tinatanggap mo, ngunit mas maliit na yung babayaran mo. Yung monetary benefit naman, Ka-Coffee, yun na yung social pension.
Pagka social pension, yung walang-wala, yung mahirap talaga, yung hirap talaga, ang tumatanggap niyan, ang sinasabing frail, sickly, with disability, with no visible means of support. At ito ay tinatanggap ng mga indigent senior citizens. So, bukod niyan, yung umaabot ng 100 years old, monetary benefit din yan. At ngayong bago, may ina-approve sa ating Senado through Senator Amy Marcos na hindi lang 100 ang makakatanggap ng 100,000, ang panukala ay sinali ang 80 at 90 years old. About to be finalized ito dahil hinaantay ang BICAM. Sana matapos na yung BICAM with Congress para umabot doon sa opisina ng ating Pangulo at ma-approve ito. So, hindi lang 100,000 ng 100 years old, ngunit pati 80 years old at 90 years old, pag na-approve ang budget na ito ay makakatanggap. Okay. Attorney, ano po magandang balita yan, no, para sa ating mga ka-coffee. No? Kasi parang hindi mo na antayin umabot ka ng 100 years old. No? At yung sinasabi mo kanina, attorney, na benepisyo, kasi ako yung bumibili ng maintenance ng tatay ko at ramdam na ramdam ko, laki ng savings na natitipid mo dahil doon sa 20%, tapos yung VAT free pa siya. Ito, attorney, malaking tanong, no, kay Chairperson na Franklin Quijano. Sir, yung kumusta naman po yung ating database? Kasi malaking bagay na meron tayong sapat na bilang, no? Kasi yun yung ating magiging guide sa paggawa ng mga polisiya. Nasaan na po tayo when it comes to registering our senior citizens? Ano na po yung update natin dito? Ka-coffee, dumarami at dumarami yung nagre-rehistro. Sa araw na ito, umabot na ng 3.5 million, 3.4 plus. So, ibig sabihin, at saka marami pang papel na ine-encode natin ka-coffee. Ngunit, mas dadami ito pagka lahat na asosasyon ay magrehistro kasi malalaman natin sino ang mga senior citizens na sakop at miyembro ng mga asosasyon. At saka dadami pa rin ito pagka yung trabaho na ginagampanan hanggang ngayon ng DSWD at dapat may transfer na sa NCSC ay may ibibigay yung datos sa atin. Kasi ang mga tumatanggap ng social pension ay maabot ng 4.1 million. Ang ibig sabihin nito, dahil gusto nating malaman ang lahat na senior citizen talaga, pati yung tatay mo, ka-coffee, pati lahat na tatay at nanay, lolo at lola, dapat mapuno itong database natin para lahat-lahat na senior citizens ay malalaman natin ano ang mga katayuan sa kanilang health, ano ang katayuan ng kanilang pamumuhay, ano yung mga abilidad nila, mga skills nila na pwede pang ipamahagi sa susunod na henerasyon. So, marami pong pwedeng may tutulong ang mga senior citizens kasi ako ay naniniwala ka-coffee na hindi lang ang pagtanggap ang dapat atupagin natin. Hindi lang na sabihin natin ano ba ang makukuha. Ang isang dapat itanong natin ano rin ang maibibigay ng isang senior citizens sa ating bansa, sa ating susunod na henerasyon, sa ating mga kapitbahay at sa ating bayan. Correct, sir. Actually, very productive pa rin. Napakarami pa rin natin mga senior citizens ang productive pa rin at napakalaki pa rin po ng kanilang nagiging ambag sa ating lipunan. Sir, basahin ko lang po yung ilang komento at yung katanungan po ng ating mga netizens. Oy, baka hindi pa kayo mga nakarehistro, no? Yung nakikinig sa atin, baka hindi pa kayo nakarehistro, magparehistro po kayo. Anyway, ito po yung comment ni Lady in Red. Kahit sa ngayon po, malaki na po ang naitulong ng gobyerno kahit sa mga private hospital. Tinutukoy siguro dito yung PhilHealth, no? Nakaka-avail na po ang tatay ko. Salamat po sa gobyerno. Oy, magandang marinig ito, ha? Lady in Red, no? Ito naman, sir, ang tanong ni Ma'am Theodora Gamit. Attorney, pwede ba akong mag-apply ng Senior Citizens ID card kahit nandito po kami sa abroad? Isunod ko na rin, attorney, kumusta po yung budget? Pagsagot niyo po dito kay Ma'am Theodora Gamit, no? Itanong ko na rin po, kumusta po yung budget natin, yung request natin na budget pagsapit po ng 2024 at ano po yung main highlights
na lalamanin ng mga programa ninyo pagsapit po ng 2024 based po doon sa naaprubahan pong budget na hinihingi natin? Isa-isa lang ka, Coffee. Hindi natin masagot lahat yan. Isa-isa lang. Yung una, yung kay Ma'am Gamit. Maski nasa abroad ka, pwede ka pa rin mag-apply ng Senior Citizens ID kung saan ka nakatira. Yung place of residence ay mahalagang mahalaga. Sa tingin ko naman na si Ma'am Teodora Gamit, alam niya kung saan siya nakatira at kung sinong naiwan doon. Kaya we would like to urge you, Ma'am Teodora Gamit, na papuntahin nyo yung yung sakop ninyo ng pamilya, yung pinagkatiwalaan ninyo para siya na yung kukuha ng ID para pagdating mo sa Pilipinas, dala-dala mo na yung ID at pwede nang magamit para mamili ng makain sa restaurant na magkaroon ka ng 20% at 20 plus 12. Pwede ka na rin bumili ng ng gamot. Ngunit siyempre, alam naman nating nasa abroad ka, hindi yan magagamit abroad eh. So, ang importante lang na kung nasa Pilipinas ka, yan ay magagamit mo. Patungkol naman doon sa budget ka, Coffee, tapos na po yung budget sa lower house, tapos na sa Senado, at binigyan na tayo ng approval in terms of Senate and Congress. Ngunit, hindi pa ito pumasa sa mesa ng ating presidente kaya baka pwede pang dagdagan ka, Coffee, kasi ang binigay na budget wala pong masyadong malaking capital outlay. At marami na pong senior citizens organizations, marami ng barangay ang nanghihingi ng suporta, lalong-lalo na patungkol sa Senior Citizen Center. Kaya sana po maintindihan ng ating pamahalaan na tayo po ay gustong tumulong, lalong-lalo na kailangan magtayo ng mga senior citizen center dahil may isang batas na nagsasabing dapat ang lahat ng local government ay may senior citizen center. Ayan, sir. Thank you, ha. Sir, ito, parang daming tanong akong nabasa rito para sila ng question. Saan magpaparehistro ka, Coffee? May link po ba? And ito pong tanong ni Heart Zinco, Ka-Coffee, senior na po ako, 71 na, ano po yung pa-register? Registration yan sa mga bago po bang nag-senior? Tama po ba, sir? Sino yung dapat magparehistro? Yan, medyo naguguluhan lang po si Sir Heart 5. Actually, ang lahat na senior citizens ay dapat magparehistro. So, sino ang pwedeng magrehistro? All citizens 60 years old and above. Kung 60 ka na, 60 years old, birthday mo ngayon, pwede na. Kung bukas, pwede pa rin. Basta 60 years old and above. Paano magrehistro? Pumasok lang po kayo sa www.ncsc.gov.ph. Ulitin ko lang, hindi ako marunong sumulat nito, Ka-Coffee. Basta sabihin ko na lang, Ka-Coffee, ikaw na ang magsulat. ncsc.gov.ph. NCSC period gov.ph. So, yan ay link at na-open yan pag nagrehistro kayo. May provision po yan na register here at andyan na po, sinulat na po ni Ka-Coffee. At pwede na pong pag-open nyo yan, yung may magtatanong na ang data form at pwede nang sagutin pangalan, surname, middle name, family name, kailan ipinanganak, saan ipinanganak, saan nakatira, at sino ang nanay. Isali na lang din ninyo ang tatay kasi siyempre importante din ang tatay. Ngunit yung nanay pala, Ka-Coffee, importante din kasi kung may dalawang pangalan na ang pangalan ay Ka-Coffee, dyan magdidiferensya sa nanay. So, kailangan din natin yung mga datos patungkol sa mga miyembro ng pamilya, lalong-lalo na nanay at tatay. Siyempre, gusto rin nating tanungin, sino ang sinusuportahan nino? Ang senior citizen ba ang sumusuporta pa sa mga anak o
mga anak na ang sumusuporta sa senior citizen. Ano ang abilidad ni senior citizen? Ano yung pwede niyang iiwan sa susunod na henerasyon? At ano ang katayuan sa buhay at ano ang health profile? Gustong-gusto natin malaman ang health profile. Inuulit ko lang kasi may pera ang pamahalaan para malaman ang katayuan ng ating pangangatawan, ng ating kalusugan. Kaya pag alam ng pamilya ang kalusugan, malalaman din kung ano ang dapat gawin. Mag-exercise ba? O therapy na dahil hindi nag-exercise? Mag-diet ba? Anong klaseng pagkain ang pwedeng kainin? At saka yung maintenance medicine. Alam nyo po, coffee, may mga balibalita na may mga bulong, may mga medicine na tinatapon na lang kasi hindi nagagamit. Sa pamamaraan ng database na ito, may bigay natin ang lahat na pangalan ng mga senior citizens at magiging dapat matanggap ng mga senior citizens ang libreng maintenance medicine. So yan po yung nakikita nating mahalagang bagay para ang mga senior citizens ay masuportahan. Kaya importante pong malaman ang health profile. Kaya sana po lahat ng senior citizen magpa-health profile na nang sa ganon, yung data ninyo ay makukuha ng komisyon at may bibigay natin sa bawat local government, sa LGU, sa probinsya at saka sa ating national government, sa DOH. Okay. Actually, napakalaking halaga, napakaraming gamit nitong database na ito. Kaya yun nga, paulit-ulit natin sinasabi, kung kayo po senior citizen, kung kayo iba'y kamag-anak na senior citizen, tulungan po natin sila magpa-register po. Yan yung link nakikita nyo po dyan sa ating screen, no? www.ncsc.gov.ph. Mabilis lang po, maganda yung proseso nila, step by step po yan. And sir, ito yung tanong ni RN2 cents. Pwede po ba na mag-assist ang LGU sa registration? Kasi mga senior, di marunong sa internet. And sunod ko na rin, sir, ano po yung ginagawa natin sa NCSC para maabot po yung mga walang access sa internet, lalo na po yung mga nasa far-flung areas, sir? Okay, Ka-Coffee, lahat na LGU ay binigyan po ng instruction ng ating DILG na tumulong. Kaya yan po ay standing instruction na lahat na LGU ay dapat tumulong. Siyempre, ang sangay ng pamahalaan ng LGU na tumutulong ay yung OSCA. Kaya sana po yung mga OSCA sa tulong naman ng MSWD, yung Municipal Social Welfare and Development, or CSWD, yung City Social Welfare and Development, ay pwedeng tumulong. At siyempre may iba na hindi talaga kampante sa online. Gusto nilang isulat sa papel. Ang mungkahi kasi natin, hanggat maaari, huwag tayong sumulat sa papel kasi bawat papel na ginagamit natin may puno na mapuputol mabubuwal, kaya gusto nating online. Kaya dito sa cellphone, pwedeng dito natin ipasok yung online. Kalabitin nyo na lang, pinutin nyo lang yung https://www.ncsc.gov.ph at ang mangyari, lalabas po itong yan. Paano ba? Mukhang yan. Lalabas yan. So 3.5 million na po ang nakapagrehistro. Pag lumabas yan, may ano sa baba, register now. Pindutin yung register now, may lalagay na. Ngayon, may tanong, may mga seniors hindi po marunong gumawa. Ayan, ginawa nyo na, Ka-Coffee, di ba? May mga ayan, online registration. Tapos, i-move mo lang, may instruction naman ang DILG na nagpahayag na lahat na mayors, lahat na LGU dapat mag-online registration. Ngunit, kung hindi marunong ang isang senior citizen sa online registration, ang mungkahin natin,
doon natin hingin sa anak o apo. Ako, sigurado ako, yung mga apo, naglalaro yan eh. So, yung mga apo, pwedeng tumulong. Kaysa maglaro lang sila palagi, baka pwede namang, ah, ano, sabihin natin sa apo natin na, apo, tulungan nyo lang kami makapag-online registration dahil importante ang data. Kung hindi ang apo, baka ang kapitbahay. So, yan po. At dyan, siyempre, gusto din natin malalaman exactly ang senior citizen kaya hinihingi natin yung picture ng kanilang ID at saka picture nila. So, yan po yung online na registration natin ka-copy. At ulitin ko lang, yung hindi marunong mag-online, patulong sa apo, kung walang apo at walang kapitbahay, pwede nang isulat at pwedeng hingin natin ng tulong ang OSCA at ang bawat asosasyon natin, marunong din yan eh. Para ma-encode sa online. May mga offline din. So, may ilang local government units na sinomarize na yung spreadsheet. Ngayon, gumagawa na din tayo ng hakbang para yung data na manggagaling sa local government may papasok sa online registration natin. So yan na po yung mga hakbang natin ka-coffee at sana mapadali natin ito dahil nagmamadali ang mga senior citizens at saka yung trabaho na nasa DSWD ay karapat-dapat na i-transfer na sa National Commission of Senior Citizens. Okay, sir. Naku, maraming salamat, sir. Sana madagdagan yung mga nakarehistro nating mga senior citizen. Madali lang ka-coffee, no? Wala pang 30 minutes i-registered na po kayo, no? Kung wala kayong kakilala, maghanap lang kayo. Maraming nagmo-mobile legend lang, nagko-computer. Magpa-assist po tayo. Napakadali na lang. Sir, last na po ito, Attorney Franklin Quijano, no? Para sa mga nagtatanong, no? Humihingi daw po sila ng maintenance, saan sila pwedeng lumapit, at iba pa pong mga concerns, panghuling mensahe na lang po at paalala po sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga senior citizens po natin na nanonood po sa atin ngayon. Go ahead po, sir. Ang unang-unang inaatasan patungkol sa ating health insurance ay ang PhilHealth. Kaya kung lumapit kayo sa PhilHealth, kung rehistrado kayo at dadalhin niyo yung sarili niyo doon sa accredited na PhilHealth Diagnostic Center and Laboratory kasi diyan kayo magpapakuha ng paano examinin ang dugo, ang lungs, X-ray, ultrasound, ECG, urinalysis at kung ano-ano pa. Siyempre, ang magbabayad yan ang PhilHealth. At kung ang PhilHealth ay kakontak mo na, may mga pondo pa rin po ang PhilHealth na pwedeng gawing maintenance medicine. Ngunit, sa ating mga local government units sa munisipyo at barangay, pwede na rin pong organisado doon. May mga, alam mo, may mga LGU ka-coffee tulad sa Cebu. Yung mga LGU na mismo ang naghahatid ng maintenance medicine sa mga senior citizen. Kaya ito po ay isang kampanya din natin na sana yung mga mayors natin, yung mga kapitan natin, ay gumawa ng hakbang para talagang mapagsilbihan ng ating mga senior citizens. So, with that, sana sumulat kayo or gumawa kayo ng hakbang. May link naman tayo, yung ncsc.gov.ph at kung gusto nyong mag-email, mayroon din tayong ph.ncsc@gmail.com. Nang sa ganon, we will be able to bring you yung mga pangangailangan nyo ay pwede nating dalhin sa mga local government units. So, siyempre, gumagawa na rin tayo ng hakbang patungkol sa koordinasyon at ang DOH ay talagang tumutulong. Sana magawa natin ng paraan para ang DOH ay mag-network din sa mga local government units. Ayan, sir. Nako. Maraming salamat, sir, sa pagbabahagi dyan ng inyong impormasyon. Actually, galing pa sa flight si Atty. Quijano, naabala lang natin eh. Sir, maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin. Ka-coffee, nakapanayan po natin. Napakasipag na chairperson ng National Commission of Senior Citizens.
Attorney Franklin Quijano. Sir, maraming salamat po sa inyong tulong para sa ating mga kababayan po, mga senior citizens. Sana bumalik ulit kayo dito sa atin, sir, lalo na kapag may mga questions yung iba nating mga ka-coffee. Ay, ka-coffee, isang malaking karangalan na ako ay nakapagdao palad sa iyo at sa ating mga ka-coffee. Sana po kung may mga tanong na gustong ipaabot sa iyo, ipaabot mo rin sa akin para mabigyan natin ng karampatang atensyon. So sa lahat po, isang very liberating day kasi holiday ngayon ka-coffee. Araw ni Bonifacio. So sana po magkatulungan tayo nang sa ganon yung inaasam natin at tinatawag natin ng kalayaan, kapayapaan ay maatim natin lahat na Pilipino. God bless everyone. God bless ka-coffee. Alright, maraming salamat ka-coffee ha. Nakapanayan po natin si Attorney Franklin Quijano. Napakasipag ni sir, holiday pa ngayon. At saka naabala natin. Actually, galing lang siya sa biyahe no, sa flight at naging guest natin dito. Sir, maraming salamat ha. Attorney Franklin Quijano. Naku po, marami pang question dito no? Pero malaking oras na yung naabala natin kay Attorney Franklin Quijano ng National Commission of Senior Citizens. Thank you po. Ma'am Adele Fajardo, thank you rin ma'am ha. At invite ulit natin si Attorney Franklin Quijano sa mga susunod na araw, no? Kung meron tayong mga concerns, may mga programa para sa ating mga kababayan na senior citizen dahil tunay na malaki po yung naging ambag nila sa ating ekonomiya, sa ating bansa at malaki pa rin po yung pinagpapatuloy nilang kontribusyon sa ating bansa. So dapat hindi natin i-disregard, ibigay natin kung ano yung nararapat para sa lahat ng senior citizen at tulungan natin ka-coffee ang gobyerno. Tulungan natin ang National Commission of Senior Citizens and the entire government, no? At ang magagawa natin dito, irehistro natin kung may kakilala po kayong senior citizen o kung kayo po mismo ay senior citizen at hindi pa kayo nakarehistro, napakadali lang po ng gagawin ninyo ha. Pumunta po kayo dito sa kanilang website ha. Ayan, isa-isahin natin ito, step by step ulit natin para sa mga katututok lang sa atin. Mabilis lang po ha. Gabayan nyo po yung inyong mga kamag-anak, yung nanay o tatay na senior citizen, gabayan nyo po sila para marehistro sila, no? Para mabilang sila. Kasi importante na updated yung ating database. Kasi itong database na ito yung nagiging basis ng mga gagawing programa, kumusta yung mga benepisyo na ibibigay sa kanila. Importante meron tayong tama. Kasi iba-iba no? Bawat LG, yung may ibang datos, yung ibang organization may datos. Maganda na meron tayong isang datos na nagiging basehan natin sa paggawa ng mga programa.